Latest muna sa Malacanang, Sister L. Progreso ng Pilipinas-Japan, US Trilateral Cooperation. Pag-uusapan daw yan sa trilateral phone call ng mga leader ng tatlong bansa. Phone call lang, phone pats lang. Kala ko pwedeng Zoom. Oo, Oo, ayan. kasi online na ngayon, di ba? Oo, pero iba rin yung face-to-face. Ayan, Alamin natin, Lakay, ang update mula sa Malacanang, mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Kay, kukumustahin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru ang narating na ng samahan ng tatlong bansa. Ito'y sa pamagitan ng trilateral phone call na una ng kinumpirma ng Malacanang na magaganap sa araw ng Linggo, January 12. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Tess Daza, kabilang sa mga partikular na tatalakayin ng tatlong leader ay ang progreso sa mga napagkasunduan sa nauna ng pulong ng tatlong bansa na ginanap sa Washington DC noong nakaraang Abril. Parte rin ng magiging paksa ang may kinalaman sa ekonomiya, gayon din sa regional at global developments. Sabi ni Daza, wala namang inaasahang joint statement na ilalabas ang tatlong leader, sa halip ay magkakahiwalay na pahayag kaugnay sa mga mapag-uusapan o mapagkakasunduan sa linggo. Lakay? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayon na may slat? Ngayong TGIF? Private meetings, Lakay. Merong mga pakikipagpulong muli ang presidente. Ba, sabi mo, sana malapit nang ma-achieve yung kanyang 20 pesos na bigas kada kilo. 29 na lang. Ayan. Konting-konti na lang, 9 pesos Pero na pwede lang. na. Ayan, at least pasok pa sa mga 20s, 29. Yes, okay na yun, Lakay. Oo. Kasi ang mahal yung talaga abot ang kaya yung kilo. makakabili ng Yes. ating mga kababayan. Ayan. Binabaan ang taripa ng imported na bigas. Mataas pa rin ang presyo. Oo, yun Lakay nga din yung pinagtataka nila ginawa na yung hakbang na yun para mapababa yung presyo pero hindi nga bumababa. So, tinitingnan naman daw yan Lakay ng pamahalaan. Ayan, mag-sample kasi. Ayan, kasi minsan kasi kaalyado yung mga smuggler eh. Ayan lang, mahirap. Ayan. So anyway, minonitor man ng Malacanang ang traslasyon kahapon, Miss Let. Oo, Lakay, naglabas rin ng mensahe si Presidente, ayan, kaugnay ng kapistahan ng Jesus Nazareno kahapon. Ayan, di ko lang kung ang puon ng mga Marcos. Ayan, oo. Pero ang alam ko, ang dating Pangulong Ferdinand Edel Marcos Sr. Naging aglipayan din yan dati yan. Oo. Ang Doña Josefa Edrin Marcos malapit yan sa mga aglipayan priest nung araw. Ay, mga sa aglipayan. Actually, yung bahay nila sa Batak ang katapat nun, Aglipayan Church, Sister L. Kaya ang lola ni Pangulong Marcos malalapit sa mga IFI, Aglipayan Church, Iglesia Filipina Independiente. Anyway, ayan, saan ba nagsisimba ang presidente? Sa Katoliko, Lakay. Sa Katoliko? Oo. At di ba minsan may mga misa na dinadaluhan sila. Pero Ni-share ni si First Lady ang nag-share minsan. Oo, pero maraming politiko, Sister L, Miss Let, pagka eleksyon, nagsasamba sa INC. Yan. Iba yata yun, Lakay. Hindi pala, nagmamano. Normal yata yun Lakay kapag Normal. ng eleksyon. Ayan. Okay, sige, abangan din natin yung ang rally na ating mga kapatiran sa INC sa January 13. Alam pa tayong kalendar yung malaki rito. Ayan, tinatawagan natin Cesar Abaricia ng Shell. Yan yung isa sa inaabangan namin Lakay sa Malacanang kung maglalabas ba ng deklarasyon para sa holiday sa Lunes. Oo nga pala, Lunes nga pala, January 13, Ayan, Lakay. malakihan ito. Tsaka, Aabangan natin. tsaka nationwide yata, mga kapatid natin na INC, bawat simbahan yata sa mga bayan-bayan, meron silang mga rally, pagtitipon.
Sige, pero abangan. binabanggit yata ng MMDA lang yung malaking pagtitipon ay dito talaga sa Maynila. Kaya aabangan natin kung may deklarasyon ng holiday sa Maynila. Ayan. Okay, abangan natin. Maraming salamat. Ulit sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang.